Tuloy-tuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa agarang aksyon para sa mga apektado ng bagyo at habagat. Katunayan, may iba't ibang benepisyo at loan program ang BSUD, Pag-ibig Fund at GSIS habang i-extend naman ang deadline ng pagbabayad ng buwis. Inakulat ni Denise Osorio. Patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para tulungan ang mga apektadong Pilipino na makabangon mula sa epekto ng bagyo at habagat. Inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD kasama ang Social Housing Finance Corporation, National Housing Authority at National Home Mortgage Finance Corporation ang pagpapatupad ng 1-month payment moratorium para sa mga benepisyarong nasalanta ng baha. Kasabay nito, binuksan din ng Pag-ibig Fund ang kanilang calamity loan program sa buong bansa. Pwedeng umutang ang mga miyembro ng hanggang 90% ng total savings, kasama na ang dividends at employer share. Kasama rin dito ang mga claims para sa nasirang bahay na sakop ng housing loan. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bunsod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan agad ang mga nasalanta para makabangon. Samantala, may agaw panahong tulong din mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Pwede nang mag-avail ng emergency loan ang mga miyembro sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity tulad ng Quezon City, Cavite, Pangasinan at Bulacan. Makakautang ng hanggang 40,000 pesos ang mga may existing loan at 20,000 pesos naman sa mga first-time borrowers. Payable sa loob ng 3 taon na may 6% interest at walang processing fee. Inaasahang palalawakin pa ito ng GSIS sa iba pang lugar na apektado ng kalamidad. At para sa mga taxpayers, ipinapaabot rin ng Bureau of Internal Revenue na pansamantalang i-extend ang deadline ng filing at pagbabayad ng buwis sa mga apektadong lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Itinakda sa July 31, 2025 o sa susunod na working day ang bagong deadline para sa filing at pagbabayad kung ito ay papatak sa holiday. Nais po nga ipabatid natin ng Bureau of Internal Revenue na tayo po ay maglalabas ng Revenue Memorandum Circular na magbibigay ng extension sa mga statutory deadlines ng filing ng tax returns, pagbabayad ng buwis at pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento para rin na rin sila, maasikaso nila yung kailangan nilang asikasuhin ngayong panahon ng kalamidad at pagbaha. Tiniyak din ng BIR na may konsiderasyon para sa mga nasirang dokumento. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.